Si Department of Budget and Management, USEC, Undersecretary Gades O. Libaran, mga kababayan, kinuyog ng mga basers. Pakita niyo, Mr. Maravillas. Binasag kasi po, yung mga DDS basers man lang po, hindi man ng general public. Kasi yung general public po, tuwang-tuwa pa nga, kasi ipinapaliwanag ni Yusek Libaran, Libiran pala, Yusek Libiran, kung ano ang totoo doon sa mga sinasabi ni Digong na may blankong mga items. Siyempre, lilinawin niya. Kasi sila po yung unang-una, sila yung nag-prepare ng budget na sinabmit po sa Congress. Siyempre, alam nila ang kanilang ginagawa. Di pinaliwanag po ni Yusek Goddess Hope Libiran na walang katotohanan ang pinagpapakalat na kwento nitong si Congressman Ongab na suportador ni Digong na sinasabi yung GAA, mga kababayan, na pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang batas, yung national budget for 2025. Ang dami daw na mga blankong items na inalintulad ni Digong sa isang blank check na susuplayan lang ng amount. Pinapalabas, dinadaya ng ating gobyerno yung ating mga mamamayang Pilipino doon pa lang sa pag-prepare ng national budget. O ngayon, di siyempre, pinaliwanag ng DBM, pero Yusek Libiran, kinukuyog po ng mga basers, mga DDS basers si Yusek. Nasasaktan kasi kayo kasi hindi umobra ang inyong kasinungalingan. Booking kayo sa inyong mga kasamaan. Walang maniwala sa inyo kasi ang documents po pwedeng i-download ng sino man pagkatapos si Crisitio nag-post po, mga kababayan. Ay hindi si Criset, si Lorraine Badoy. Mga propaganda na Inday Sara Supporters Alliance. Yan o. May niloto, Lorraine Marie. DBM site is down. Pinalalabas nila na sinadya may niloloto kaya inoff yung website ng DBM, inoff. Sabi ng ating source, mga kababayan sa PCO, baka dyan nasubran man lang ng mga taong download ng document, bumagsak yung system. Malamang ganon. That is normal sa mga websites pag nasubran po, na-overload, overwhelmed. That is normal. Kahit sa Facebook, ganon na nangyari. Biglang nag-brown out. Dumidilim parang yung TikTok. Kaya yung TikTok, mga kabaya, sinadya yon na mag dark mode muna. Pero nakabalik kasi may promise si Trump. Ibalikan niya yung TikTok. Pero happyan niya tayo. Hindi yung China yung may control. May control lang. Kailangan may controlling yung Amerika. Half-half niya tayo. Meet me halfway. Di ba? Para nakasilip din yung Amerika. Ginagamit ninyo sa paninikti kasi. But anyway, balikan natin itong kay Yusek Libiran ng Department of Budget and Management. Nagpapaliwanag lang yung tao. Nabasag kasi yung kasinungalingan ninyo. Basag na basag yung kasinungalingan ni Digo. Ito yung post, mga kababayan, ni Yusek Goddess of Libiran, Yusek ng DBM. And because of this, nagme-message na po sa private message kay Yusek Goddess, yung mga DDS. Binabantaan po siya, Sanay na sanay talaga kayo magbanta tulad ni Sara Duterte. Diyan kayo magaling sa pagbabanta. Pinagbabantaan po si Yusek Libiran. Pina-private message para tayo. Ako kasi sanay na ako sa mga pagbabanta. Ang mga pagbabanta po. Kasi 40 years na ako sa media. Ginagawa ko na lang almusal yung pagbabanta. Marami sa akin po nagtitext, tapos nagpa-private message mismo, pinagbabantaan ako. Sabi ko, punta ka rito, kita tayo, gusto mo makipagkita kay Lord. Di ba? Yung mga matatapang lang yan. Pag sa Facebook lang, pag-arapan na po, bakit sinong walang kamatayan? Di ba? Alangan man kayo lang ang marunong yan.
Lahat tayo mamamatay. Huwag banta-banta. Kami, mga believers kami, hindi kami takot sa ganyan po, mga kababayan, kasi alam namin, ang kaluluwa namin kay Jesus. Pero kayo, kay Satanas. Di ba? Ito, sabi rito, on the allegations of blank page and figures in the 2025 General Appropriations Act, this is to address malicious and irresponsible allegations surrounding the fiscal year 2025 GAA. First, sabi po ni Yusek, allow us to categorically deny the spreading of accusations stating that the fiscal year 2025 GAA signed by President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. contains blank pages or figures. These allegations are completely false and reckless. What has been presented by certain misinformed individuals are pages from the Bicameral Conference Committee report in not the General Appropriations Bill or GAB nor the GAA. It is important to note, Anya, that under the 1987 Constitution, it is the bill, the GAB, and not the BICAM report that is officially submitted for the consideration in approval or veto of the President. It is the GAB with its details that is controlling and is presented to the President. Once signed, the GAB becomes the law, the GAA. To reiterate, the bill presented to and signed by the President is a complete document, Anya, with no blank pages or missing details. In no case does the executive issue a GAA with blank pages or figures. With this, we urge our fellow Filipinos to be mindful, cautious, and to first verify information before making any allegations. Clear and accurate understanding is critical for constructive dialogue. We kindly appeal to our kababayans to avoid spreading false information. Communication is a powerful tool that can make or break a nation. Let us use it to promote unity in understanding and not to sow discord, hatred, and division. After all, we are one nation. Thank you. Nagalit mga kababayan yung mga DDS kasi napahiya yung kanilang poon na sinungaling. Fake news peddler, sabi ng ating Pangulo. Sinungaling ka. Ngayon, pinapanindigan nila yung kasinungalingan. Isa draft bill, normal po yun na may blanco. Kasi siyempre, pinag-uusapan pa. Wala pang final. That's normal. Kahit nga po sa pagsabit ng bill, kahit resolusyon sa barangay o sa munisipyo, sa syudad, may mga blanco kasi yung ibig sabihin, pifill up pa na lang kung magkano yung proposal. Kahit nga yung resolution po, pag nag-draft ng resolution, wala pang number siya. Di ba? And later on, sinusuplayan na lang ng number. Ganun po. Kasi pinag-uusapan, lalo kung ang resolution, hindi lang isa yung, yung author. So, a numbered resolution. And that is not yet official pag unnumbered. In the same manner, mga kababayan, ganun din sa budget. Yung mga figures hindi official kasi hindi pa man approve. Pero kung yung batas na approve, yung General Appropriations Act, kung may blanco doon, yun ang mali. Kaya sabi ng ating Pangulo, wala man anyang ganyan. You must know anya bilang former president. Sinupalpal po siya, Sinupalpal po si Digong. Lumalabas tuloy na ignorante siya. Walang alam, naging Pangulo na. Pero walang alam na gano'n. O baka gano'n ang gawain nila nung panahon niya. Di ba? Ngayon, galit na galit yung mga DDS. Binabantaan, pati si Yusek Libiran. Ano naman kasalanan po ni Yusek Libiran? Nagpapaliwanag lang. Napaya kasi kayo. Yan ang pinost po. Fake news. Wala anyang ganyan. Pwede nyo anyang i-download dito sa DBM. Sabi ni Lorraine Badoy. DBM anya is down. Sabi naman ng Inday Sara supporters, may niloloto. Hilig ninyo magpakalat ng fake news. Di ba? Paya kayo sa kasamaan ninyo. Walang maniwala sa inyo kasi kilala kayo ng mga fake news peddlers. Pag DDS, fake news peddlers po. Kasi yung leader nila, follow the leader Fake news peddler po, si Digong. Ayan mga atake po ng mga DDS. Kenneth Braille Tusan.
Sabi niya dyan, masyadong pabida yung Yusik ng DBM, Yusik Gades. Hindi po GAA 2025 ang may issue dito, kundi yung BICAM report ng 2025 budget na may loopholes in blanks. Kasi po, bakit ito inapprove ng BICAM? Ikulang-kulang, inquestionable ang mga figures. Kung wala naman pong problema sa GAA 2025, why so defensive? I-complete po ang figures. Magkano naman kaya ang halaga ng nilagay ni Martin Romualdez sa prinisintang dokumento compared doon sa BICAM docs? Anyway, Yusek Gades, bakit tinake down ang DBM website? May tinatago ba kayo dyan after the ONGAB PRD expose? Kung may reklamo kayo, ang dali-dali. Imbis may mag-post kayo, pumunta kayo doon sa BICAM. Kausapin ninyo, dating Pangulo naman si Digong, tapos si Ongab, congressman. Pumunta kayo doon at hingan ninyo ng paliwanag at saka tingnan ninyo kung sino yung nagpipirma doon sa blanco. Kasi wala mang pangalan ng mga congressmen. Malamang another piatos yon, mga kababayan. Sabi ng isa pa, si Real Score PH, mga page ito ng mga DDS po. Sabi niya, ikaw, Yusek Gades Hope, tila pinapalabas mo na inedit ni PRD ang doc ha? Bakit ang tinutukoy ni PRD ang BICAM report? Dinadebit ninyo sa GAA. Pag tuluyang nagka-letse-letse ang Pilipinas, isa ka sa dahilan, dahil bulag-bulagan ka, imbes na riktang aminin ang katotohanan na may mga blanco sa BICAM report. Palusot pa kayo. Ang mini-mini Digong, GAA, General Appropriations Act, na pinirmahan daw ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di pirma ba sa blankong papel ang ating Pangulo? O may mga blankong items yung ating Pangulo na nireview ng napakaraming mga magagaling na taga-DBM, taga-finance, Congress and Senate. Nandun din si Bato. Si Bato, tahimik. Kasi alam niyang sinungaling yung amo niya. Baka madamay pa niya ako. Kulilat na ako sa senatorial election. Malamang matalo si Bato. Damay pati si Amy Marcos. Huwag kami, pag draft bill, normal ang may blanco. Kasi yung mga figures dyan, pati mga items dyan, hindi pa final, kaya binablanko. During the hearing, pinifill up na lang yan. Magtaka kayo at magreklamo kayo kung yung misyong batas na pinirma ng ating Pangulo, blanco. Walang ganun po. Nagagalit kayo dito kay Gades, Hope Libiran. Napakaganda yung kanyang paliwanag. This is misleading po because 400 sets of printed General Appropriations Act for fiscal year 2025 were turned over by the DBM to the House of Representatives through its Committee on Appropriations on January 14, 2025. Apart from this, the DBM posted the signed GAA on our website a day after it was signed. Everyone can access the document. Here po, yan pwede ninyong i-access. Basag, napahiya kayo. Huwag na kayong mahiya sa mga pinagagawa ninyo kasi mga walang iya naman kayo. Yung leader ninyo walang iya. Walang kahiya. Paulit-ulit na nga. Nagsasalita ng kasinungalingan. Parang wala lang. Pinapalipas lang niya. Sanay kasi sa mga gawaing masama. Tama po. Ngayon, magbabanta kayo kay Libiran. Sanay kayo kasi sa mga pagbabanta. Ituloy lang yan ninyo. Anyway, yung mga amo ninyong nagbabanta sa ating Pangulo, kakaharapin nila yung batas. May mga binubuo ng kaso. Other than yung final na disbarment, may impeachment. May crimes against humanity, may ICC. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific,
and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.